Filipino gunpowder, banggaan, Iranian demon knife. Mahigpit na naglaban ang dalawang bayan, agad itong sumabog. Magkaroon tayo ng isang asul na manlalaro, mula sa Iran. Mahdi. Susunod, halika at hilingin ito. Pulang side player, mula sa China, Xia Biao. Maligayang pagdating Hibiao. Ito ay isang China, digmaan laban sa Iran. Asul na manlalaro sa gilid, si Mahdi ay 28 taong gulang mula sa Iran. Taas 169 cm. Professional record 16 na fights at 11 panalo. Pulang manlalaro Hibiao, 21 taong gulang mula sa China. Taas 176 cm. Professional na record 12 laban. 11 panalo at 4 laban sa mga kalaban. Ang referee ang namamahala sa larong ito, Bao Gaoshan. Kamusta mga kaibigan ng madla? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood ng alamat ng EMEA World Grid Championship. Ganoon na naman, ang quarterfinals ng 65 kilo class. Ang pulang manlalaro ay Hibiao. Ang asul na bahagi ay si Mahdi. Kilala namin si Hibiao bilang isang manlalaro. Ang taas at haba ng braso ay may ganap na kalamangan. Kaya nang umakyat si Hibiao, ilang tuwid na paalang, welga sa Mahdi, hinawakan ni Mahdi ang kanyang mga binti ng mababa. Dalawang mababang binti sa isang hilera. Si Mahdi lang. Isang midsection sweep sa paglipat. Ang ruta ng pagkilos ni Mahdi. Ruta ng pagkilos. Medyo katulad ni isa. Sa aming mula sa Iran. Persian Gulf Kutsilyo isa. Sa palagay ko si Hibiao ay isang manlalaro. Bagamat ang laki nito ay medyo mataas. Ngunit ang dalawang kamay ay nag-inat ng proteksyon. Medyo malaki ang laman. Alam mo, lalo na kapag kakalabas mo lang sa mababang pagwawalis na ito. Ang front low sweep na ito ay isang typical na sanda style whip leg. Ang front low sweep na sinipalang ni Mahdi ay ganap na dalawang technical na estilo. Sa makatuwid, ang frame ay dapat na mahigpit na hawakan gamit ang parehong mga kamay. Nakikita natin na bagamat ang taas at abot ni Mahdi ay hindi kasing ganda ng Hibiao. Ngunit makikita mo na siya ay nasa proseso ng paggawa ng mga pagkilos. Ito ang katawan na sumusunod sa mga binti pasulong, at ang ruta ng pagkilos ay medyo kakaiba. Nakikita natin na ang kanyang mga paa ay nahulog. Ganap napaka nakaka-relax. Minsan nakikita ko na marami na siyang, lalo na ang kanang sipa sa binti. Ito ay sa pamamagitan ng paglipat ng gravity. Maaari itong ituring na dalawang puwersa na pinagsama-sama. At nakikita natin si Mahdi nang sabay-sabay sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga paa ay palaging gumagalaw sa kaliwa at kanan ni Hibiao. Ito ay lito sa iyo kahit na higit pa. Hayaan mong magkaroon ka ng puwang sa aking paghuhusga sa aking sariling direksyon. Sa mga oras na ito, ang aking mga binti ay maglalabas ng puwersa mula sa mga lugar na hindi mo mawari. Ang taas at kalamangan ng haba ng braso ni Hibiao. Hanggang ngayon, hindi pa ito ipinapakita. Dapat ay mas makontrol ang distansya. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa kabilang panig, mga kalamangan ng pagkakaroon ng mahabang braso at mahabang binti. Medyo sayang. Makikita mo ang paggalaw ng buong katawan at bilis ni Mahdi. Napakahusay na naunawaan. Kung ikaw ay umaatake ng mag-isa, o harapin ang pag-atake ni Hibiao. Mukhang may karanasan siya sa sarili niyang pagtatanggol. Inilipat ito ni Hibiao mula sa kinatatayuan. Mayroon ding maliliit na hakbang sa paglukso. Ito ay isang tipikal na uri ng sanda sports background. Ang patuloy na pag-atake ng suntok ni Mahdi. Mag-ingat ka sa kanya. Ang gitnang pagwawalis ay nagiging isang mataas na seksyon. Isang midsection sweep sa gitna ng marksa. Isa pang mataas na antas ng sipa. Dahil sa ganitong uri ng pagsipa, napag-usapan lang namin ito, kabilang ang Persian Scimitar isa. Ang kanilang pamamaraan ng pagbabago ng linya sa binti ay napakahusay na ginawa. Sa iyong hakbang pabalik o, nasa proseso ka ng paglipat, nagkakamali ka ng pag-iisip, ang kanyang mga binti ay tumatakbo patungo sa iyong tiyan, o ang hita na ito ay dumating sa ibabaw. Sa katunayan, ang kanyang kakayahang mag-monetize ay lalong malakas.
lalo na ang unang midsection sweep sa harap, matapos sipain ang kalaban. Ang pansin ng kalaban ay nasa depensa sa gitna ng katawan. Bilang isang resulta, ikaw ay nasa marksa. Ang pagkilos ng pagtaas ng tuhod sa susunod na binti ay pareho. Ngunit ang iyong pagtatanggol sa ulo ay hindi pinansin. Sa oras na ito, ang target ng pag-atake ay inilalagay sa ulo. Pagkatapos ay nariyan ang tinatawag na pagkabigla at tunog ng silangan at kanluran. Pangalawa, magsisimula kaagad ang laro. Sa pagkakataong ito, nagsimula ang dalawa sa simula pa lang. Ang dalas ng pag-atake ay nadagdagan. Sa katunayan, nakikita natin sina Hibiao at Mahdi sa proseso ng pagpapalitan ng kamao sa isa't isa. Sa katunayan, ang magkabilang panig ay halos pare-pareho ang lakas. Ito ang teknikal na tagumpay ng boxing. Ang dalawang panig ay nasa parehong antas. Sa katunayan, napapansin ko ang pag-aaway. Malaki rin ang butas ng proteksyon ni Mahdi para sa ulo. Nakikita mo noong may ilang boxing moves ngayon lang. Ang isa pang kamay ay napakababa na. Ngunit si Mahdi ay medyo mobile. Maaari itong gumalaw habang gumagalaw. Mabuti siya Biao ay may isang napakalihim na mababang buya. Pansinin ang Mahdi na ito. Minsan sinubukan ko lang mag-ipon. Ang kabilang kamay, lalo na kung nagbackhand ka. Ang proteksyon ng kanyang kaliwang kamay. Kunin ito ng medyo mababa. Ito ay isang maliit na paraan upang ilagay ang posisyon ng kamay na ito sa baywang. Sa ganitong paraan, ang agwat sa pagitan ng ulo ay medyo malaki. Tignan natin kung mapapakinabangan ni Vie de las Alas ang pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, tila hindi alam ni Vie de las Alas ang kanyang pisikal na lakas. Ito ang unang pag-ikot, katatapos lang ng ikalawang round, sa kalagitnaan pa lang ng biyahe. Tayo ay nasa laro. Dahil sa ganitong sitwasyon tulad ng Hibiao, dahil hindi niya mapigilan ang daan ng kalaban, kabilang ang ruta ng paggalaw ng katawan, kadalasan dahil sa paghuhusga, mga salitang walang tiwala sa sarili. Maaari nitong pilitin ang iyong pisikal na fitness na bumaba ng napakabilis. Sa katunayan, si Hibiao mismo ang gumagawa ng aksyon. Isang solong suntok at sipakilusan. Napakabilis pa rin ng pag-atake. Nakita mo na ngayon lang si Mahdi. Gusto kong makapasok sa kalagitnaan ng malapit na saklaw kasama si Hibiao. Wala nang choice si Biao. Oras upang itaas ang iyong mga tuhod. Direktang sumuntok ang kalaban. Ang ruta ng pagkilos ng mga pamamaraan ng boxing ng magkabilang panig. Pati na rin ang kapangyarihan ng boxing. Pangkalahatang, wala sa mga ito ang angkop para sa katamtaman at maikling distansya. Ang ganitong uri ng masinsinang pag-atake, kaya tinitingnan natin ang distansya sa pagitan ng dalawang panig hanggat naabot nila ang distansya ng suntok. Pagkatapos ng pagbabago ng 2 o 3 suntok, agad itong papasok sa yugto ng pagyakap sa katawan. Pagkatapos ay sa labas ng boxing. Tinamaan namin ang mga binti. Sa ganitong distansya ng pag-aaway sa binti, muling inilipat ni Hibiao ang kanyang mga binti. Kabilang ang paggalaw ng katawan fuko. Hindi ito kasing bilis ni Mahdi. Siya Biao ay hawakan ang paa ng ibang tao. Sa halip, siya ang nauna sa kalaban. Patuloy na pag-atake. Kanan, welga ng tuhod. Ang Mahdi na ito ay tumama sa kanyang mga tuhod. Medyo malakas ang puwersang ito. Ibinalik ito sa lubid. Medyo passive si Hibiao. Naubos na rin ang aking pisikal na lakas. Habang bumababa ang pisikal na fitness, malinaw ang kanyang sariling kahinaan sa pagtatanggol. Tapos na ang ikalawang round. Tignan natin ang mabagal na pag-reply. Ito ay kapag inaatake ni Mahdi gamit ang kanyang mga binti. Napag-alaman na itinaas ni Hibiao ang kanyang tuhod para ipagtanggol. Kaya't gawing kamao ang iyong mga binti. Direktang unilateral na pag-atake gamit ang parehong panig ng suntok. Sinira nito ang kanyang hadlang. Ito ay pagkatapos ng pag-aayuno. Nakikita natin na ang leg catch na ito ay 2 suntok. Talagang tinamaan nito ang baba. Si Mahdi ay may malakas na kakayahan sa balance. Kanan, kakayahang umangkop. Pagkatapos na masakop, sa halip pinabagsak niya ang kalaban sa sahig. Sa katunayan, ayon sa mga tuntunin, dapat bilangin ang knockout na ito. Tingnan natin si Biao. Sa ikalawang kalahati ng ikalawang pag-ikot na ito, mayroong ilang mga problema sa reserba ng pisikal na lakas. Nasa tiebreaker na tayo ngayon. Paano niya aayusin ang kanyang mga kasanayan at taktika? Ang larong ito ay dapat nalubos na isang pagsubok para sa Hibiao. Isang pagsisimula. Pinindot ni Mahdi si Hibiao. Nakikita natin na mabilis na gumagalaw si Mahdi. Matapos tumalon si Hibiao sa lubid, sa sandaling nagmamadali siyang sumulong, agad na isinagawa ni Mahdi ang pagbabago ng posisyon na ito.
Ito ay isang mouth guard. Bumaba ang bibig. Sa oras na ito, kailangang hayaan siya ng referee na maging katulong sa labas ng court. Bigyan mo siya ng malinis. Pagkatapos ay ilagay ito sa katunayan, tinitingnan ko ang dalawang manlalaro na ito. Kapag nakikipaglaban sa malapit na saklaw, sa katunayan, ang mga butas sa depensa ay medyo malaki. Ngunit dahil sa posisyon ng katawan ng magkabilang panig, ang paggalaw ay medyo malaki. Mga pamamaraan sa boxing ng isa't isa. Ang tsansa na matamaan ang kalaban ay medyo maliit din. Isang paa sa likod ay pedaled offed. Pindutin ang hibiyaw, isa pang kaliwang kamay na kamao, isang susi binti. Ang sipa ay upang ibagsak siya. Ang pinaka-critical na binti, ang pedal leg na ito ay medyo tulad ng ang sikat na manlalaro ng China na si Kang In. Nagustuhan din ito ni Kong. Sipain ang iyong mga binti ng direkta sa iyong mukha. Ang pamamaraan ng binti ay ang distansya kung saan tayo sumuntok. Biglang lumangon. Sa oras na ito, ang kadaliang kumilos ay napakaliit. Pagkatapos ay nakita ni Mahdi kung maaari niyang samantalahin ang pagkakataon. Matapos tamaan ng husto si Hibiao ng ilang segundo, maaari bang tapusin ng patuloy na pag-atake ang laro ng maaga? Nais ni Biao na makaalis sa lubid na ito sa lalong madaling panahon. Si Hibiao ngayon ay may mga sulok ng lubid sa magkabilang panig. Napahinto siya sa pisngi ng lubid. Kailangan itong iwanan ni Hibiao ngayon. Pag-aaway at pag-aaway sa isa't isa. Hayaan ang iyong sarili na mag-adjust. Pagkatapos ay isang serya ng mga pag-atake ng tuhod. Isa pang leg catch. Patuloy na nakakagambala sa balance ni Mahdi. Suporta ng binti ni Mahdi. Sa katunayan, ang balanse na ito ay napakalakas. Alam mo naman na ilang beses nang nagbago si Guy de las Alas. Hinawakan ko lang siya sa sahig. Dahil siya ay isang congratulatory sanda player. Ang kanyang pagsasanay sa leg catches. Dapat itong maging lubos na mayaman. Ngunit ito ay tiyak na dahil dito. Sinasalamin din nito ang katangian ni Mahdi. Medyo malakas na balance at control. Ipaalala ko lang kay Hibiao, itigil ang paggawa ng labis na pagkakasangkot. Isa pang sipa sa mukha. Mataas siguro ang kamay ni Hibiao. Ito ang lakas ng kabilang partido. Mayroong ilang mga negatibong o pisikal na pagkapagod. Ibagsak ang isang patag na kawit gamit ang harap na kamay. Sa katunayan, ito ay isang patag na kawit na may harap na kamay. Mukhang hindi ganoon kalakas. Tila naubos na ang pisikal na lakas ni Hibiao. At humantong sa pagkahulog na ito. Itulak pababa, kanan, patuloy na pag-atake ng kombinasyon. Sa katunayan, sa oras na ito, ang mga pisikal na reserba ni Mahdi, hindi rin gaanong marami. Sa paglaban sa ikalawang kalahati ng ikatlong round, pareho silang magkakaroon ng problema sa kanilang pisikal na lakas. Natapos ang ikatlong laro. Susunod ay ipapaalam ko ang referee. Pangwakas na hatol. Nagkakaisa ang lahat ng hukom. Panalo si Blue.